Nagising ang lungsod Quezon sa isang balitang gumimbal sa bawat sulok nito, isang misteryong nagsimula sa isang ordinaryong boarding house sa distrito ng Diliman. Si Maria Clara Alonzo, o Ria para sa mga kaibigan, isang 20 taong gulang na estudyante ng nursing, ay hindi na bumalik sa kanyang inuupahang kwarto sa loob ng 2 araw. Ang pag-aalala ng landlady, isang matandang babae na kung tawagin ay Aling Nena, ay nagsimula bilang isang simpleng pagtataka. Ngunit nang matuklasan niya ang isang manipis at halos tuyo ng bahid ng dugo sa hagdanan sa likod ng gusali, isang hagdanang bihirang gamitin, ang pag-aalala ay naging purong takot. Agad niyang ipinagbigay alam ito sa pinakamalapit na presinto ng pulisya. Ang paunang imbestigasyon ay nagsimula sa pag-aaral ng mga footage mula sa isang kalapit na convenience store. Doon, nakita si Ria na lumabas ng kanyang kwarto, ang kanyang mga galaw ay tila normal sa una. Ngunit pagsapit ng 11 oras 40 minuto ng gabi, Philippine Time, isang anino ang lumitaw. Isang lalaking nakaitim na hoodie ang sapilitang umakay sa kanya palayo. Ang mukha ng lalaki ay laging nakatungo, tila sinasadyang iwasan ang mga lente ng kamera na nakakalat sa bawat poste ng kuryente. May dala itong isang maliit na itim na kahon, hawak sa isang kamay habang ang isa ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Ria. Sinundan ng mga investigador ang bawat digital na bakas na iniwan ng salarin. Ang mga kuha mula sa iba't ibang sa kahabaan ng Aurora Boulevard at mga eskinita sa Cubao ay nagturo sa kanila sa isang bahay na paupahan, isang 2-story na apartment na may bakbak ng pintura at mga rehas na bintana, na tila walang nakatira sa loob ng maraming linggo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa lugar, malayo sa ingay ng mga bus at jeepney na dumadaan sa EDSA. Nang isagawa ang raid, isang pangkat mula sa Quezon City Police District ang pumasok sa bahay. Ang kanilang natuklasan sa loob ay sapat na upang agad nalagyan ng police line ang buong paligid. Sa isang kwarto sa likuran, isang kwartong walang bintana at amoy kemikal, natagpuan ng mga otoridad ang 7 malalaking cooler box. Lahat ay mahigpit na nakasara. Ang hangin ay tila nanigas nang buksan nila ang una. Pagkatapos ay ang pangalawa hanggang sa mabuksan ang lahat. Ang laman ng bawat isa ay nakapagpatigil sa paghinga ng kahit sinong makakita, mga organo ng tao, maingat na nakabalot sa mga medical-grade plastic bag, nakababad sa durog na yelo. Ang pagkakaayos ng mga ito ay tila sumusunod sa isang partikular na proseso, isang malamig at kalkuladong paraan ng pag-iimbak na nagpapahiwatig ng isang mas malalim at mas nakakakilabot na operasyon. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga residente sa lugar, na kanina ay nag-uusisa lamang, ay napuno ng takot at pagkamangha. Nagkumpol-kumpol sila sa labas ng police line, nagbubulungan. Hindi namin akalain, sabi ng isang ginang na may-ari ng kalapit na sari-sari store. Tahimik lang ang bahay na iyan. Akala namin bodega lang. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang uri ng pagtataksil. Ang kasamaan ay namuhay sa kanilang tabi nang hindi nila namamalayan. Bukod sa mga cooler box, nakakuha rin ang mga pulis ng iba pang ebidensya, mga surgical blade na nakasalansan sa isang metal na tray, mga kahon ng latex gloves, isang whiteboard na puno ng mga numero at araw, at isang smartphone na hinihinalang pag-aari ng suspect. Hanggang sa mga sandaling iyon, ang pangunahing salarin ay hindi pa natatagpuan, ngunit ang kanyang mga katangian, payat, matangkad, at laging nakaitim, ay malinaw na sa mga kuha ng Ang imbestigasyon ay nagpatuloy ng mas masinsinan. Sinusuri na ng pulisya kung ang mga natagpuang organo ay may kaugnayan sa iba pang mga kaso ng pagkawala ng tao sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya sa mga nakalipas na buwan. Ang bahay sa Cubao, na dating isang ordinaryong paupahan, ay naging sentro na ngayon ng isang bangungot na unti-unting nagkakaroon ng anyo. Ang bahay na paupahan kung saan natuklasan ang 7 cooler box ay naging isang dambana ng kadiliman sa gitna ng isang abalang komunidad. Ang dilaw na police line na nakaharang sa rehas na bakal ay nagsisilbing manipis na harang sa pagitan ng mausisang mundo at ng kasuklam-suklam na katotohanang itinatago sa loob. Ang mga investigador mula sa Scene of the Crime Operations, SOCO, ay walang tigil sa paglabas-masok, bawat isa ay may dalang mga brown paper bag na naglalaman ng mga ebidensya. Sa likod ng pinto ng kwarto sa likuran, isang malamig at mamasa-masang hangin ang sasalubong sa sinumang papasok.
Ang isang fluorescent na ilaw sa kisam ay andap-andap, nagbibigay ng nakapangingilabot na liwanag sa isang silid na puno ng mga kagamitang medikal. Ang lahat ay nakaayos ng napakalinis, tila isang klinika, na nagpapahiwatig na ang mga gawain dito ay matagal nang isinasagawa at planadong-planado. Habang kinukunan ng litrato ng identification team ang bawat anggulo ng lugar ng trabaho ng suspect, natuklasan nila ang isang karagdagang portable refrigerator. Wala itong laman, ngunit may mga bakas pa ng cooling liquid sa ilalim nito. Sa isang pader, may nakasabit na whiteboard. Puno ito ng mga numero, petsa, at mga palaso na tila isang schedule ng paghahatid o isang detalyadong listahan ng mga bahagi ng katawan. Hindi pa inilalabas ng pulisya ang mga detalye sa publiko, ngunit ayon sa isang source sa loob ng ang mga sulat sa board ay hindi basta-bastang mga tala. Ito ay isang pattern, isang blueprint na maaaring magturo sa kanila sa isang malawak na network ng iligal na kalakalan ng organo. Sa isang sulok ng silid, may isang stainless steel na mesa na kumpleto sa isang maliit na spotlight at mga bakas ng nanunuyo ng likidong kulay kape. Bagamat walang opisyal na pahayag, naniniwala ang forensic team na ang mesang ito ang ginamit sa pagproseso ng anumang may kaugnayan sa laman ng 7 cooler box. Nang buksan ng isang technician ang drawer sa ilalim ng mesa, natagpuan nila ang ilang peking e-card na may iba't ibang pangalan, ngunit parehong larawan ng isang lalaking hindi maaninag, mga gamit ng surgical gloves, at isang Polaroid na larawan. Ang larawan ay nagpapakita ng isang dalaga na ang kalahati ng mukha ay natatakpan ng itim na tela. Sinusuri pa ng pulisya kung ang babae sa larawan ay si Ria o isa pang biktima na hindi pa nakikilala. Ang reaksyon ng komunidad ay lalong tumitindi. Karamihan sa mga residente ay nagsasabing wala silang narinig na anumang kahina-hinalang ingay mula sa bahay. Ngunit may ilan na naalala ang isang puting van. Ilang beses daw itong nakitang lumabas ng bahay sa madaling araw. Ang testimonya na ito ay naging isang mahalagang pokus para sa mga investigador. Malamang na ang van na iyon ang ginamit ng salarin para magdala ng kung ano man, papasok at palabas ng lokasyon. Ang pamilya ni Ria, na dumating mula pa sa kanilang probinsya sa Bicol, ay hindi makapaniwala. Sila'y napahagulgol nang marinig ang mga detalye ng natuklasan ng pulisya. Ayon sa kanila, si Ria ay isang mabait na anak, walang kaaway, at nakatuon lamang sa kanyang pag-aaral ng nursing. Ang kanyang pangarap ay magtrabaho sa ibang bansa upang matulungan sila. Sinimulan ng suriin ng pulisya ang huling mga aktibidad ng biktima, kabilang ang mga text message at tawag sa telepono sa araw na siya ay nawala. Isang ebidensya ang nakakuha ng kanilang pansin, isang voice recording mula sa cellphone ng biktima. Naglalaman ito ng isang maikling pag-uusap sa pagitan ni Ria at ng isang hindi kilalang tao. Ang huling salitang narinig mula kay Ria ay isang biglaang pagputol na para bang may biglang umagaw sa telepono. Hanggang sa gabing iyon, ang mga investigador ay patuloy sa paghahanap ng iba pang ebidensya sa paligid ng bahay, kabilang na ang pagsusuri sa isang nakasaradong balon sa likod bahay na tila may mga bakas ng bagong paghukay. Ang gabi ay lalong lumalalim at kasabay nito ang misteryo. Habang ang gabi ay bumabalot sa Cubao, ang lugar sa paligid ng bahay na paupahan ay lalong napuno ng mga taong nag-uusisa at mga media van na naghahanap ng anggulo. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ng pulisya ay sumasayaw sa maruming pader ng bahay, nagdaragdag sa madilim na aura ng crime scene. Sa likod ng dilaw na linya, isang bagong team ng forensic experts mula sa Pimpinfarpo ang dumating, dala ang mas maraming kagamitan, mga infrared camera, biological detectors, at mga espesyal na tubo para sa pagkolekta ng mga likidong sample. Malinaw na ang natuklasan sa loob ay hindi lamang simpleng pag-iimbak ng mga organo, ito ay isang operasyon na masalimuot at malawak. Nang pumasok ang mga investigador sa sala, natuklasan nila ang isang bagay na hindi napansin kanina. Ang sahig ay may isang nakatagong panel na natatakpan ng isang manipis na carpet. Matapos itong buksan gamit ang isang espesyal na kagamitan, tumambad ang isang maliit na espasyo sa ilalim ng sahig, parang isang emergency bunker. Sa loob nito, may dalawang malalaking itim na maleta, ilang selyadong plastic bag, at isang laptop computer na naka-off. Agad na kinuha ng mga otoridad ang lahat, lalo na ang laptop, na pinaghihinalaang naglalaman ng mga talaan ng transaksyon, listahan ng mga biktima, o komunikasyon ng salarin sa iba pang mga kasabwat.
Samantala, isang investigador na sumusuri sa isang estante ng libro sa harapang bahagi ng bahay ang nakakita ng mga tumpok ng medical manuals, organ preservation techniques, basic surgical procedures, hanggang sa mga aklat ng Human Anatomy, na may mga marka ng highlighter sa iba't ibang bahagi. Ang mga aklat na ito ay nagpatibay sa paniniwala ng pulisya na ang salarin ay hindi isang ordinaryong kriminal. Siya ay isang taong may pagsasanay o may access sa medical field. Ngunit wala pa ring tiyak na pagkakakilanlan na direktang tumutukoy sa propesyon o background ng suspect. Sa labas ng bahay, ang mga residente ay nag-uusap-usap na, sinusubukang alalahanin ang mga kakaibang pangyayari na maaaring napalampas nila. Isang barangay tanod ang nagsabing minsan ay nakita niya ang isang lalaking nakaitim na face mask na may dalang malaking balutan papasok sa bahay na iyon noong madaling araw, mga 2 linggo na ang nakalipas. Ngunit inakala lang niya na naglilipat ito ng gamit. Ang pahayag na ito ay isa na namang karagdagang pahiwatig para sa pulisya. Halos kasabay nito, dumating sa lokasyon ang mga pamilya ng 2 iba pang taong iniulat na nawawala sa Maynila at sa Cavite. Umaasa silang makakuha ng anumang impormasyon na maaaring magturo sa kinaroroonan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang pagdating ay nagdulot ng mas matinding emosyon sa labas ng bahay. Hindi pa makumpirma ng pulisya kung ang mga organo sa 7 cooler box ay may kaugnayan sa kanila, ngunit lahat ng posibilidad ay bukas na. Sa likod bahay, natuklasan ng isang search team ang isang maliit na bakal na pinto na maayos na natatakpan ng mga paso at tabla. Nang itulak ang pinto, isang matapang na amoy chemical ang sumingaw na nagpatakip sa lahat ng ilong. Sa loob, isang makitid na pasilyo na ang mga pader ay nababalutan ng sound-absorbing foam ang tumambad. Ang pasilyo ay patungo sa isang mas madilim na silid kung saan may isang upuang bakal na may mga sinturon at isang spotlight na nakatutok sa isang punto. Ang mga mansa ng kulay kape sa sahig ay lalong nagpatibay sa hinala na ang silid ay ginamit para sa mga aktibidad na may kinalaman sa mga biktima. Isang investigador ang nakakita ng isang putol na kable ng isang maliit na kamera sa isang sulok na para bang sinadyang sirain ng salarin bago tumakas. Hinala ngayon ng pulisya na minamanmanan ng suspect ang buong aktibidad sa bahay sa pamamagitan ng isang internal camera system at posibleng inire-record pa ang proseso. Kung matatagpuan ang mga recording na iyon, ito ang magiging susi sa pagbubunyag ng buong network. Papalapit na ang madaling araw ng isang bagong ulat ang pumasok sa command center. Isang puting van na tumutugma sa deskripsyon ng mga saksi ay nakita sa isang toll gate camera sa SLEX, patungong timog, mga 1 oras bago magsimula ang raid. Nagbukas ito ng posibilidad na alam na ng salarin ang paggalaw ng pulisya, at nakatakas ilang sandali bago pa man maghalughog ang mga otoridad. Pinalawak na ng pulisya ang kanilang paghahanap, nakikipagtulungan sa mga team mula sa ibang rehiyon para sundan ang bakas ng van. Pagsapit ng 1:00 ng madaling araw, ang pinagsanib na puwersa mula sa Kithi at Enferpo ay patuloy pa rin sa masusing pagsisiyasat sa lugar ng bahay na paupahan. Naglagay sila ng mga karagdagang floodlight upang mabigyan ng liwanag ang bawat sulok ng likod bahay, kabilang na ang nakasaradong balon na unang nakakuha ng atensyon ng forensic team. Matapos ang ilang oras ng pagsusuri, nagpasya ang mga operatiba na buksan ang sementadong takip ng balon gamit ang isang hydraulic lift. Sa sandaling maalis ang takip, isang amoy ng mamasa-masang hangin na maihalong nakakasukang baho ang bumulwak, dahilan upang mapatakip ng mukha ang ilang pulis, kahit na may suot na silang makakapal na mask. Nang ipasok ang isang inspection camera na may mahabang kable sa balon, ipinakita sa monitor ang isang malabong imahe, mga piraso ng tela, isang bagay na parang tali, at isang tila maliit na maleta na nakalubog sa ilalim ng tubig. Hindi pa matiyak kung ano ang laman ng maleta, ngunit minarkahan na ito ng pulisya bilang prioridad na aahuning sa umaga, kapag mas maliwanag na at kumpleto na ang kagamitan. Lalong lumakas ang hinala na ang bahay ay hindi lang ginamit bilang imbakan ng organo, kundi bilang huling hantungan ng isang mas madilim na gawain. Samantala, sa harapang bahagi ng bahay, sinimula ng suriin ng mga cybercrime unit ang laptop at cellphone na nakuha. Kahit na nakalock ang mga device, ang naka-install na security system ay nagpapakita na ang salarin ay sanay sa pagtatago ng kanyang digital footprint. Ngunit may natuklasan silang nakakagulat, isang maliit na aparato na parang signal transmitter na nakadikit sa likod ng isang mesa.
Aktibo pa ang aparato ng matagpuan ito at pinaghihinalaang nagpapadala ng mga maikling signal na tanging isang partikular na receiver lang ang makakaintindi. Ang tuklas na ito ay nagpatibay sa teorya na ang salarin ay hindi nag-iisa at may iba pang kasangkot sa network. Sa sala, isang malaking kalendaryo na nakadikit sa pader ang nakakuha ng atensyon ng isang investigador. Sa ilang partikular na petsa, may mga pulang bilog na paulit-ulit tuwing 2 linggo. Walang paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga marka, ngunit ang pare-parehong pattern ay nagdulot ng hinala na ito ay isang schedule ng pagdating, paghahatid, o isang regular na aktibidad ng suspect. Sa isang sulok ng kalendaryo, may isang malabong sulat na halos mabura na, Yikigi. Bago maghating gabi. Sinusuri na ngayon ang sulat na ito upang malaman kung ito ay isang code, inisyal, o isang personal na tala lamang. Sa labas, ang reaksyon ng mga residente ay nag-iiba-iba. Ang ilan ay natulala, habang ang iba ay nagpapahayag ng takot na nagsisimula ng kumala. Akala namin, bakante lang ang bahay na iyan o may nakatirang tahimik na tao, sabi ng isang residente. Ang iba naman ay nagsabing nakakarinig sila ng tunog na parang malaking aircon o freezer tuwing madaling araw, ngunit hindi nila pinansin. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sinimulan na ng pulisya na kumpirmahin ang mga paunang natuklasan sa mga pamilya ng mga nawawala. Isang psychological support team ang inihanda upang harapin ang pinakamasamang posibilidad, kabilang na ang pagtutugma ng AI data mula sa mga organong nahanap. Halos kasabay nito, ang paunang pagsusuri sa cellphone na na-recover ay nagbunyag ng isang hindi rehistradong numero na paulit-ulit na tumatawag sa device sa mga nakaraang linggo. Ang numero ay nagmula sa labas ng Metro Manila, sa isang lugar na ngayon ay bagong pokus ng pulisya. Pinalawak ng pursuit team ang kanilang paghahanap patungo sa direksyon ng puting van na huling nakita sa tollgate. Agad na isinagawa ang koordinasyon sa pagitan ng mga pulisya sa iba't ibang rehiyon. Pagsapit ng bukang liwayway, nananatiling maigting ang sitwasyon. Ang bawat bagong tuklas ay nagdaragdag ng isa pang misteryo, na lumilikha ng impresyon na ang kasong ito ay mas malalim at mas organisado kaysa sa inakala sa simula. Hindi pa man sumisikat ang araw, naghahanda na ang investigation team para sa pag-ahon ng maleta mula sa ilalim ng balon. Inihanda ang mga kagamitan tulad ng steel pulley, mga espesyal na lubid, at waterproof gloves. Dahan-dahan ang proseso dahil malabo at makapal ang putik sa tubig ng balon. Matapos ang halos 1 oras, sa wakas ay naikabit ang kawit sa maleta at sinimulan na itong hilahin pataas. Ang tunog ng metal na kumakaskas sa pader ng balon ay malinaw na naririnig at lahat ng naroroon ay napigil ang hininga. Nang marating ng maleta ang bunganga ng balon, tumulo mula rito ang maitim na tubig. Maingat na binuksan ng forensic team ang maleta. Ang laman nito ay nagpangiti sa ilan, basang tela, mga plastic cable, isang peres ng sapatos ng babae, at isang maliit na portable voice recorder. Kahit walang organo sa loob, mahalaga pa rin ang mga nahanap, lalo na ang recorder na maaaring naglalaman ng huling sandali ng biktima. Kasabay nito, nagtagumpay ang cyber team na buksan ang ilang data mula sa laptop. Isang nakatagong folder ang lumitaw, naglalaman ng mga naka-encrypt na file na may kakaibang pangalan, 07, DIR13 at DIR21. Walang makatiyak sa laman ng mga ito, ngunit ang sunod-sunod na pattern ng pagpapangalan ay nagbigay ng hinala na ito ay mga code para sa archive ng mga aktibidad ng salarin. Ang huling access sa folder ay ginawa noong gabing nawala si Ria. Mula sa pagsusuri sa basement, natuklasan ng team ang isa pang kakaibang bagay. Isang maliit na bentilasyon malapit sa sahig ang may mga gasgas. Nang pilit itong buksan, tumambad ang isang makitid na espasyo. Sa loob, may mga plastic wrap na dokumento na bahagyang nasira na ng halumigmig. Nabasa pa rin ang ilang bahagi nito at nabanggit ang mga terminong medikal tulad ng T-code ischemia time at vascular viability, mga terminong karaniwan lamang sa mga pamamaraan ng pag-iimbak ng organ para sa transplantation. Nagpatibay ito sa hinala na ang suspect ay direktang kasangkot sa iligal na kalakalan ng organo. Habang umuusad ang investigasyon, lalong lumalalim ang takot ng mga residente. Isang ginang ang nagsabing madalas siyang makaamoy ng chemical tuwing gabi, ngunit inakala niyang mula ito sa isang maliit na pabrika sa dulo ng kanilang kalye. Sa temporary command post, pinagsama-sama ng mga pulis ang lahat ng pahiwatig.
Napansin ng isang senior investigator ang isang pattern. Ang mga petsa na may pulang bilog sa kalendaryo ay tumutugma sa mga numero sa mga naka-encrypt na file name, HAL. Petsa 13, 21 at 7. Kung tama ang pattern, maaaring ang mga file ay naglalaman ng dokumentasyon ng mga aktibidad ng salarin sa bawat petsang iyon. Samantala, kinumpirma ng field team na ang puting van ay huling namataan sa Rizal bago mawala sa mga kamera. Ipinakalat na ng pulisya ang impormasyon ng sasakyan sa lahat ng exit point, kabilang ang mga pantalan at paliparan. Pagsapit ng tanghali, isang bagong lead ang lumitaw. Isang residente ang nagbigay ng kanyang personal na key footage. Sa record, isang payat na lalaking nakaitim ang nakitang naglalakad ng mabilis habang may dalang malaking backpack. Nagmamadali ang kanyang lakad at paulit-ulit siyang lumingon sa likuran. Sinusuri na ngayon ng pulisya ang video upang makumpirma kung siya rin ang lalaking nakitang kasama ni Ria. Unti-unti, nabubuksan ang mga misteryo, ngunit bawat sagot ay nagdudulot lamang ng mas malalaking tanong. Sino ang salarin? Ano ang kanyang motibo? At gaano kalawak ang network na ito? Ang sikat ng araw ay walang epekto sa determinasyon ng mga investigador na nananatili pa rin sa bahay na paupahan sa Cubao. Ang simpleng bahay ay naging sentro na ng isang malawakang operasyon. Sa basement, kung saan natagpuan ang mga dokumentong medikal, natuklasan ng isang opisyal ang isang maliit na kahon ng metal na nakatago sa likod ng isang panel sa pader. Nang buksan ito, tumambad ang isang bagay na lalong nagpatibay sa kanilang mga hinala, ilang passport-sized na litrato ng iba't ibang babae. Ang mga mukha nila ay walang takot, tila mga larawan para sa di. Sa likod ng isang litrato, may sulat kamay na halos hindi na mabasa, negatibo 3 handa na. Naniniwala ang mga investigador na ang salarin ay may mga partikular na target bago pa man isagawa ang kanyang mga aksyon. Hindi pa tiyak kung lahat ng nasa larawan ay biktima na o mga susunod pa lang, ngunit malinaw ang pattern, sistematiko at planado ang lahat. Sa sala, nagtagumpay ang digital forensics team na buksan ang isang naka-encrypt na file mula sa laptop, ang file na may pangalang E07. Naglalaman ito ng mga screenshot mula sa isang maikling video. Bagamat mababa ang resolution, makikita ang isang silid na may mga pader na katulad ng silid na may soundproofing sa bahay. Sa isang screenshot, may isang taong nakaupo sa upuang bakal, nakatali ang mga kamay. Bahagyang natatakpan ng anino ang mukha nito, ngunit ang suot nitong damit ay halos kapareho ng damit na huling suot ni Ria nang makunan siya sa kick. Samantala, isang key footage mula sa isang residente ang nagpakita sa lalaking nakaitim na hinihila ang isang malaking maleta sa isang eskinita ilang oras bago ang raid. Ang maleta ay tila mabigat at habang hinihila ito, may mga tumalsik na likido sa sahig na ang kulay ay kahawig ng organ kulan. Sa gitna ng investigasyon, nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa social media. May nag-ugnay sa kaso sa isang international syndicate, habang may nagsasabing matagal ng pugad ng kadiliman ang bahay. Kahit nananawagan ang pulisya na huwag magpakalat ng espekulasyon, ang takot ay kumalat na. Papalapit na ang hapon nang makahanap ang mga investigador ng isa pang nakakagulat na pahiwatig. Sa likod ng isang aparador na nakadikit sa pader ng isang silid, may isang makitid na espasyo. Sa loob, may isang corkboard na puno ng mga post-it note, nakaayos na parang isang network map. Ang mga tala ay may mga inisyal, petsa, at mga araw na nag-ugnay sa isa't isa. Sa kaliwang bahagi ng board, may malaking sulat, yugto 4 paghahati 7 tapos na. Kung tama ang interpretasyon ng mga pulis, nangangahulugan itong may 3 pang yugto na hindi pa natatapos o kasalukuyan pang isinasagawa. Nagdagdag ito ng pangangailangan na mahuli agad ang suspect. Hanggang sa paglubog ng araw, wala pa ring tiyak na palatandaan kung nasaan si Ria, maliban sa mga didirektang ebidensya. Ngunit ang lahat ng ito ay dahan-dahang bumubuo ng isang larawan. Ang salarin ay hindi lang basta kumikilos ng patago. Siya ay sanay, disiplinado, at may layuning mas malaki pa kaysa sa isang simpleng pagdukot. Muling bumagsak ang gabi habang ang investigasyon ay pumapasok sa pinakakrusyal na yugto nito. Sa maliit na silid kung saan natagpuan ang corkboard, muling inayos ng team ang lahat ng impormasyon. Ang bawat tala ay nilagyan ng numero at idinikit sa isang malaking pader na ginawang chronology map. Ipinakita ng mapa ang pattern ng paggalaw ng salarin sa nakalipas na 3 buwan.
May isang pulang linya na nag-uugnay sa tatlong magkakaibang lokasyon sa Metro Manila, Cubao, Parañaque at Pasig. Sa tatlong lugar na ito nawala ang tatlong babae sa magkakalapit na panahon. Ang tatlong puntong ito ay nag-ugnay sa ikaapat na lokasyon, ang bahay na paupahan. Nang suriin ng isang investigador ang talang iyugto, 4 paghahati 7 tapos na, isang nakakakilabot na pattern ang lumitaw. Ang tatlong babaeng nawala dati ay may magkakatulad na katangian, nasa early 20, mahaba ang buhok, at nakatira mag-isa. Ipinapakita nito na ang pagkawala ni Rhea ay bahagi ng isang mas malaking, sistematikong plano. Kasabay nito, ang forensic team na sumusuri sa voice recorder mula sa maleta sa balon ay nagtagumpay na i-recover ang audio. Nang ipatugtog ito sa command room, biglang tumahimik ang lahat. Isang ingay sa background na parang malaking ventilador o cooling machine ang narinig. Pagkatapos ay mga yabag na sinundan ng isang taong mabigat ang paghinga. At pagkatapos, isang mahinang boses ng babae ang tumawag, tulong. Natatakot ako. Ang boses ay malapit sa mikropono. Hindi pa makumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng boses, ngunit sinabi ng ilan na ang tono nito ay halos kapareho ng huling tawag ni Rhea. Biglang naputol ang recording. Sa likod bahay, natuklasan ng mga investigador ang isa pang kakaibang bagay. Sa ilalim ng isang maliit na aparador, may isang lihim na kompartimento. Naglalaman ito ng 3 maliit na bote ng salamin na may medical code, CAQ-45. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang uri ng organ preservation fluid na karaniwang ginagamit sa mga iligal na transplant. Sa likod naman ng isang walang lamang picture frame, natagpuan ang isang resibo ng kargamento mula sa ibang lungsod na may nakamaskarang pangalan ng tatanggap. Ang petsa ay 2 araw bago nawala si Rhea. Ang item ay ipinadala bilang biological material na may espesyal na transport code. Samantala, sa labas, ang mga residente ay nagsimulang magbahagi ng mga kwento. Ilan sa kanila ang nagsabing nakakita sila ng mga puting kahon, katulad ng mga cooler box, na ibinababa sa bahay na iyon ng 2 magkaibang tao sa magkaibang pagkakataon. Ito ay isang mahalagang pahiwatig na maaaring maihigit sa isang salarin. Kasabay nito, isang bagong balita ang dumating mula sa digital team. Ang file na pinangalan ng EFA-13 ay bahagyang nabuksan. Naglalaman ito ng isang listahan ng mga numero na nakaayos na parang inventaryo. Ang nakapagpangilabot ay ang huling kolum na may mga random na titik at isang araw na nakaturo sa isang partikular na petsa, ang gabi ng pagkawala ni Rhea. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang konklusyon, hindi pa tapos ang salarin. Ang Q4 paghahati 7 ay nagpapahiwatig na mayroon pang kasunod. Ang operasyon ay nagpapatuloy at ang susunod na target o lokasyon ay maaaring mangyari anumang oras. Ang mahinang ambon ay nagsimulang bumuhos ng gabing iyon, nagdaragdag sa madilim na kapaligiran sa paligid ng bahay na paupahan. Isang makeshift tent ang itinayo sa harapan bilang isang mabilisang sentro ng pagsusuri. Sa loob, muling pinag-aralan ng mga investigador ang mga tala mula sa corkboard. Nang ilipat sa isang malaking screen, isang bagong pattern ang lumitaw. Isang lokasyon sa silangang bahagi ng Maynila na hindi kailanman nabanggit sa anumang ulat ng pagkawala. Ang lokasyon ay may code na IG-02 sa mga tala ng salarin. Nang suriin ito kasama ang resibo ng kargamento, lumabas na ang address na iyon ay ginamit bilang transit point para sa isang pakete na naglalaman ng biological materials. Nangangahulugan ito na ang bahay na paupahan ay hindi ang nag-iisang lokasyon. Mayroong pangalawang lugar na ginagamit sa operasyon. Samantala, mula sa voice recorder, isang pangalawang bahagi ng audio ang naging mas malinaw. Narinig ang tunog ng pagkaskas ng metal, tulad ng isang surgical blade na kinukuha mula sa lalagyan nito. Sinundan ito ng mga yabag, at pagkatapos ay isang mababa at distorted na boses ng lalaki ang nagsabi, isa na lang bago ang delivery. Ang pangungusap na ito ay nagdulot ng agarang reaksyon. Kung ang tinutukoy na iisa ay isang biktima, malamang na naghihintay na lang ng tamang oras ang salarin para sa susunod na hakbang. Pinaigting ng pulisya ang koordinasyon, pinalawak ang paghahanap hanggang sa mga liblib na lugar ng lungsod. Sa silid na may soundproofing, isang bagong detalye ang natuklasan. Gamit ang AC light, lumitaw ang mga bakas ng isang malaking bagay na madalas ilipat,
posibleng isang operating table. Nang alisin ang carpet sa sahig, may mga gasgas na patungo sa isang maliit na pinto sa sulok. Sa likod ng pinto, isang maliit na pasilyo ang patungo sa isa pang nakatagong silid. Ang silid ay may mga pader na gawa sa makapal na goma, sahig na bakal, at isang tripod para sa kamera. Malinaw na nagre-record ang salarin ng kanyang mga gawain. Sa isang estante, may mga bote na walang label, surgical gloves, at itim na tela, katulad ng nasa Polaroid na larawan. Sa labas ng tent, dumating ang isa pang balita mula sa digital forensics. Ang file na IG-21 ay bahagyang na-recover. Naglalaman ito ng GPS tracking data na nagpapakita ng ruta ng salarin sa loob ng 3 magkakasunod na gabi. Ang ruta ay paikot-ikot sa Silangang Maynila bago magtapos sa iisang punto, ang lokasyong may code na IG-02. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot, ang paggalaw ng salarin ay palaging ginagawa sa parehong oras, sa pagitan ng 1 oras 15 minuto at 2 oras 40 minuto ng madaling araw. Kung ang pattern na ito ay pare-pareho, nangangahulugan itong babalik ang salarin sa pangalawang lokasyon sa parehong oras ngayong gabi. Ang oras na ngayon ang pinakamalaking kalaban ng mga investigador. Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang bagay, ang salarin ay kumikilos, at ang kanyang operasyon ay hindi pa tapos. Ang focus ngayon ay iisa na lang, hanapin ang lokasyon Y02 bago mahuli ang lahat. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, ang command center sa harap ng bahay na paupahan ay puno ng tensyon. Ang mga investigador ay nakapalibot sa isang malaking screen na nagpapakita ng Gizek route mula sa file na GILRE-21. Ang huling destinasyon, ang lokasyong may code na GILRE-02, ay isang kumukurap na pulang tuldok sa isang lumang industrial district sa Silangang Maynila, isang lugar na halos abandonado na. Walang nagsalita, ngunit lahat ay nagkaintindihan. Ito na ang susunod na pupuntahan. Bago pa man kumilos ang team, isang cyber agent ang tumakbo papasok. Na-recover niya ang isa pang bahagi ng voice recording. Narinig ang tunog ng isang sasakyan na humihinto, mga yabag, at pagkatapos ay isang pabulong na boses, ilipat bago mag-umaga. Ang mga salitang iyon ang nagpatigil sa lahat. Kung plano ng salarin na ilipat ang isang tao, o isang bagay, bago sumikat ang araw, paubos na ang kanilang oras. Agad na kumilos ang 2 team mula sa Special Operations Unit. Ang unang team ay nanatili sa bahay na paupahan. Ang pangalawang team, pinamumunuan ng hepe ng investigasyon, ay mabilis na tumungo sa lokasyon Y02. Ang konvoy ng mga sasakyan ng pulis ay tahimik na bumaybay sa mga kalsadang basa ng ulan. Pagdating sa industrial district, mas lalong naging nakakakilabot ang paligid. Madilim, malawak at napakatahimik. Ang mga sirang poste ng ilaw ay lumikha ng mga anino na parang mga dambuhala. Isa-isang sinuri ng team ang mga bodega. Nang marating nila ang bodega bilang 17 na eksaktong nasa lokasyon ng GIL, napahinto sila. Ang sliding door ng bodega ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Isang matapang na amoy kemikal ang sumalubong sa kanila. Sa loob, sa liwanag ng kanilang mga flashlight, tumambad ang isang mahabang bakal na mesa, mga surgical tools, at 2 malaking cooler box. Ang lahat ay magulo na para bang may nagmamadaling umalis. Sa isang sulok, nakita nila ang isang piraso ng puting tela, isang bahagi ng damit na suot ni Ria sa huling footage. Mabilis at maingat ang paggalaw ng team. Sa likod ng bodega, may isang hagdan patungo sa isang mezzanine. May mga bakas ng alikabok na tila may kakaakyat lang. Sa itaas, sa isang masikip at madilim na espasyo, nakita nila ang isang itim na backpack, katulad ng nasa kiki. Sa loob, may surgical gloves, isang itim na mask, at isang burner phone na mainit-init pa. At sa tabi nito, nakadikit sa pader gamit ang isang pako, ay isang piraso ng papel na may sulat kamay, "Salamat sa pagsunod sa aking mga bakas." May 3 pa. Sir. Ito ay isang direktang mensahe. Isang hamon. Ilang sandali lang, isang maliit na ingay ang narinig mula sa likuran ng bodega. Mabilis na kumilos ang team. Nang makarating sila sa likod, nakita nila ang mga bakas ng gulong ng motor na papalayo sa isang madilim na eskinita. Nakatakas ang salarin, ilang minuto lang bago sila dumating.
Ngunit ang mensaheng KFE at ang pag-abandona sa bodega ay nagbigay ng isang mahalagang piraso ng puzzle. Ang salarin ay may pangmatagalang plano, may iba pang mga lokasyon, at may iba pang mga target. At ang pinaka-nakakakilabot sa lahat, wala pa ring tiyak na ebidensya kung nailipat na si Ria o nasa paligid pa rin ng lugar. Hindi pa man tapos ang operasyon sa Bodega Gear 02, isang bagong ulat ang pumasok sa radyo. Isang unit na nagsusuri sa paligid ang nakakita ng isang maliit na piraso ng tela na nakasabit sa isang bakod na alambre, mga 200 metro mula sa bodega. Ang tela ay kapareho ng damit na huling suot ni Ria. Agad na sinuyod ng team ang lugar. Sa likod ng mga palumpong, nakita nila ang mga bakas ng paa sa basang lupa. 2 set ng bakas, isa na mas malaki at isa na mas maliit at hindi pantay ang distansya, na para bang ang taong nagmamay-ari nito ay kinaladkad. Ang mga bakas ay nagturo sa kanila sa isang lumang gusali sa kanlurang bahagi ng lugar, isang abandonadong kamalig ng bigas. Ang pinto nito ay nakabukas at umuugoy sa ihip ng hangin. Sa loob, sa gitna ng mga alikabok at kalawang, may isang bagay na hindi dapat naroroon, isang bagong aluminum folding table na may mga nakabalot pang surgical tools. Sa tabi nito, isang bagong gamit na latex glove. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay nasa isang sulok. Sa likod ng mga sako, may isang transparent na plastic box. Sa loob, may ilang gamit, isang asul na bracelet na may initial na TA, ang lumang cellphone ni Ria na basag ang screen, at isang maliit na papel na may sulat, humihinga pa siya. Pero hindi na magtatagal kung mabagal kayo. Ang salarin ay sadyang nag-iiwan ng mga mensahe. Ito ay isang psikolohikal na laro. Nang suriin ang cellphone ni Ria, may isang automatic voice recording sa isang hidden folder. Nang i-play ito, narinig ang mabigat na paghinga ni Ria, sinundan ang boses ng isang lalaki na nagsasabing, napili ka hindi dahil sa wala. Biglang naputol ang recording. Mabilis na gumalaw ang team patungo sa likurang bahagi ng gusali. May isang maliit na bakal na pinto na bahagyang nakabukas. Sa likod nito, isang makitid na hagdanan pababa sa isang basement. Sa dulo ng pasilyo, sa isang maliit na silid, isang bagay ang nagpatigil sa lahat, isang bakal na kadena na nakasabit sa pader, na may nakakabit pang plastic na wristband, isang hospital-style na wristband. Kulay berde ito at may inisyal na TDR. Walang tao sa kadena. Ngunit ang mga gasgas sa pader ay nagpapakita na may isang taong marahas na nagtangkang makawala. Malinaw na ngayon ang lahat, ang salarin ay palaging isang hakbang na nauuna. Inililipat niya ang biktima bago pa man dumating ang mga pulis. Habang papalabas ang team, isang motor ang mabilis na dumaan sa di kalayuan. Madilim ang kulay at ang rider ay nakasuot ng itim na helmet, eksakto sa mga deskripsyon. Alam ng salarin na nandoon sila. Nakikipaglaro siya sa oras. Ang pulisya ay nakikipagkarera laban sa segundo, habang ang salarin ay naghahanda na para sa susunod na yugto. At sa gitna ng larong ito, ang kaligtasan ni Ria ay nakabitin sa isang napakanipis na hibla. Lalong lumakas ang buhos ng ulan habang iniiwan ng team ang lumang gusali. Sa command center, muling sinuri ng isang criminal profiler mula sa Camp Crame ang mga mensaheng iniwan ng salarin. Narsistiko, manipulative, at gustong-gusto niyang nasa kanya ang kontrol, paliwanag ng profiler. Gusto niyang paglaruan ang mga investigador. Naniniwala siyang palagi siyang isang hakbang na nauuna. Sa malaking mapa, isang lugar ang binigyang diin ng profiler, isang madilim at bihirang daanan sa tabi ng ilog na nasa pagitan ng bodega at ng abandonadong gusali. Maaaring gumagamit siya ng mga hindi inaasahang ruta, tulad ng daanan ng tubig. Habang nagaganap ang talakayan, isang patrol unit na nagsusuri sa paligid ng ilog ang nagulat ng isang bagay, isang basang itim na jacket na nakalatag sa tabi ng pampang. Ang jacket ay kapareho ng suot ng salarin sa kikit. Sa bulsa nito, may isang maliit na susi na may keychain na may numerong 21, ang parehong numero sa file na GIVE 21. Agad na gumalaw ang team. Sinundan nila ang direksyon ng ilog. Sa isang maliit na gusali na parang imbaka ng bangka, nakita nila ang isang lock na kapareho ng kulay ng keychain. Nang buksan ang pinto, tumambad ang isang silid na ang mga pader ay may sound-absorbing foam, katulad ng sa bahay na paupahan. Sa gitna, may isang espesyal na kama na may mga putol na sinturon.
Sa isang sulok, isang upuang bakal. Sa sahig, sa ilalim ng upuan, may isang asul na bracelet na may inisyal na T, katulad ng natagpuan kanina. Ngunit ang bracelet na ito ay sira. Bali, may mga bakas ng dugo. Napansin ng isang investigador ang mga bakas ng maliliit na sapatos na patungo sa likurang pinto. Malinaw na nakawala ang biktima. Habang susundan na nila ang mga bakas, biglang tumunog ang burner phone na nakuha mula sa backpack. Isang mensahe ang otomatikong lumitaw, kung hindi kayo magmamadali, mahuhuli ang lahat. Sir. Ang salarin ay nanonood. Alam niyang natagpuan nila ang silid. Ang mga bakas ng sapatos ay nagturo sa kanila sa isang landas, patungo sa isang maliit na kakahuyan sa tabi ng ilog. Ang gabi ay lalong lumalalim. Ang orasan ay nagpapakita ng 2:17 ng madaling araw, ang parehong oras sa pattern ng paggalaw ng salarin. Naintindihan na ng mga investigador ang nakakakilabot na katotohanan. Inililipat ng salarin ang biktima sa susunod na lokasyon at mayroon na lamang silang ilang oras bago matapos ang kanyang plano. Ang mga bakas ng sapatos patungo sa kakahuyan sa tabi ng ilog ang naging tanging gabay ng mga investigador sa madilim na madaling araw na iyon. Bawat kaluskos, bawat anino ay nagpapataas ng kanilang alerto. Sa gitna ng kakahuyan, sa isang maliit na espasyo, nakakita sila ng isang bagong palatandaan. Isang punit na tela na nakasabit sa isang mababang sanga. Ang tela ay tumutugma sa damit ni Rhea. Ngunit sa lupa, sa tabi nito, may isa pang set ng bakas, mas malaki at patungo sa magkasalungat na direksyon. Ang mga bakas ng salarin na humahabol. Pinabilis nila ang kanilang lakad. Sa dulo ng espasyo, may isang maliit at abandonadong guardhouse. Mula sa loob, may isang mahinang liwanag na aandap-andap. Habang papalapit sila, isang mahinang ungol ang narinig. Agad na pumasok ang team. Doon, sa isang sulok, nakahandusay sa sahig si Rhea. Siya ay lubhang mahina, nakatali pa rin ang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas. Buhay siya. Habang inaasikaso siya ng mga mediko, nakita ng mga investigador ang isang sulat sa pader na inukit gamit ang isang matulis na bagay, hindi pa ito ang wakas. 3 pa ang naghihintay. Ngunit wala na ang salarin. Habang inilalabas si Rhea mula sa gusali, isang tawag ang pumasok sa radyo. Unit 4 sa Central, nakita namin ang itim na motor. Inabandona sa isang maliit na tulay. Tumalon ang suspect sa ilog. Hindi kalayuan, natagpuan ng isa pang unit ang motor, umaandar pa. Ngunit ang salarin ay wala na. Ayon sa ulat, isang lalaking nakaitim ang tumalon sa rumaragasang ilog. Malakas ang agos, madilim at puno ng mga sanga. Sinubukan pa siyang habulin, ngunit walang nakita. Ang tanging iniwan niya sa motor ay isang maliit na papel na nakadikit sa manibela, basa ng ulan. Ang sulat ay halos hindi na mabasa, palagi akong mas mabilis. Magkikita tayong muli. Sir. Sa pagkatagpo kay Rhea ng buhay, idineklara ng pulisya na tagumpay ang operasyon. Agad siyang dinala sa ospital. Ang kanyang kondisyon ay stable, ngunit ang trauma na kanyang dinanas ay malalim. Ang investigasyon ay nagpapatuloy upang buwagin ang mas malawak na network. Ang salarin na kilala lamang sa inisyal na TFE ay hindi pa nahuhuli. Ngunit ipinahayag ng pulisya na ang pagtugis ay magpapatuloy at ang kaso ay hindi isasara hanggang sa ganap na malansag ang sindikato. Sa gitna ng tumitilang ulan, isang bagay ang malinaw.